Kung padamihan daw ng reklamo mula sa overseas Filipino workers ang pag-uusapan, numero uno riyan ang bansang Kuwait. Kaya naman nanawagan si Senator Raffy Tulfo na maghigpit ang Pilipinas at tuluyan ang ibalik ang total deployment ban ng OFWs upang mailayo sila sa mga mapang-abusong employers. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Muling inirekomenda ni Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers na muling ibalik ang total ban sa mga domestic workers sa Kuwait. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan doon kamakailan lang na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Sa pagdinig na isinagawa ng kanyang committee kahapon, binanggit nitong sa 150 average araw-araw na reklamong tinatanggap mula sa mga OFWs na inabuso at hindi binayaran ng tamang sweldo ay number 1 sa listahan ang Kuwait. Paliwanag ni Tulfo, walang problema sa ating mga OFWs dahil likas na masisipag ang mga ito at dumaan sa matinding proseso ng paghanda. Ngunit ang problema ay ang mga dayuhang employers na mapang-abuso. Iginit ng senador na kung mananatili ang kasalukuyang sistema ay animoy dinadala ang ating mga OFW sa Kuwait upang ipakain sa mga leon. Inirekomenda ni Tulfo na magpatupad ng mga maigpit na panuntunan ng pamalaan at hilingin sa Kuwaiti government na aprobahan bago mabigyan ng mga kababayan nating domestic worker ang isang employer. Para sa senador, ang mga employer ay dapat may neuropsychiatric exam. Bukod pa sa pagsusumiti ng police clearance at proof of financial capacity na kayang magpasweldo sa kanilang empleyado. Maliban pa sa pagsasagawa ng Department of Migrant Workers ng spot inspection sa mga employers bago sila magkaroon ng domestic helper na kababayan natin. Inamin ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na ang spot inspection ay sinasagawa lamang sa bansang Singapore. Nangako itong pagsisikapan nila na gawin din ito sa ibang bansa. Maliban sa pangakong agad silang magsusumiti ng rekomendasyon pagkatapos ng masusing pag-aaral hinggil sa kahilingan na total deployment ban ng domestic workers sa Kuwait dahil ang piniiral sa ngayon ay deferment policy na nangahulugan na bawal ang mga first-time na domestic workers sa bansang Kuwait at ang pinapayagan lamang ay ang mga nagbabalik trabaho doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.